Nagmamadaling tumakbo pataas ang fifth floor si Lori. Iyon lang kasi ang natatanging paraan upang taguan ang boss niyang si Tyron Guzman. Pagod talaga ako nito kapag nakita kaming dalawa. Natataranta niya yung bulong sa sarili. Nagulat pa siya nang makita ang kaibigan niyang si Claire. Ayos ka lang ba? Bakit hingal na hingal ka? Naku Claire, nabasa mo na ba ang article? Article? Ano meron sa article, Lori? Kunot noon na tanong sa kanya nito. Tiyak na sobrang galit ni Tyron kapag nakita niya ang article. Baka nga hindi ako nung tigilan. Ano ba kasing mayroon sa article na yon at tunay na pinagpapawisan ka dyan? Nagkamali kasi ako sa isinulat ko tungkol sa kanya. Tuliraw ako ng mga araw na yon at wala sa sarili. Kaya naman lumabas sa article na isa siyang baog at hindi magkakaanak. Anong gagawin ko? Ano? Sambit ni Claire nang mabigla ito sa sinabi ni Lori. Bakit yun ang nailagay mo sa article? Naku, lagot talaga tayo dito. Ikaw lang pala, Lori. Di na hinahanap ka na ngayon ni Sir Tyron. Tulungan mo ako, Claire. Hindi ko naman sinasadyang article na naisulat ko. Pwede ko naman i-delete yun lahat, di ba? Oo, pwede naman. Ang problema lang kasi baka marami na nakabasa nun. At pagpepestahan siya sa social media. Alam mo naman ngayon na nauuso na yung mga screenshot. Siguro nga dapat talaga ako magpaliwanag sa kanya. At siguradong sukdulan ng galit si Sir Tyron sa'yo. Sa halip na kampihan at damayan mo kung tinatakot mo pa ako sa mga sinasabi mo. Iwasan mo na lang siya. Iyon lang ang tanging paraan. Paano? Di kunwari busy ka, marami kang ginagawa. Abot hanggang tenga naman ang ngiti ni Claire habang nakikita niya ang hindi mapalagay na mukha ni Lori. Hindi ko magagawang iwasan si Sir Tyron. Anong gagawin ko? Ganito na lang. Aminin mo na lang sa kanya na hindi mo yan sinasadya. Wala ka sa tamang pag-iisip ng mga oras na yun. O di kaya sabihin mo na nakatulog ka. Inantok at hindi mo na nang maayos lahat yun. Magdahilan ka na lang kasi, Lori. Ewan ko, sana nga magandang solusyon ang mga sinasabi mo. Kipit-balikat lang siyang sinagot muli ni Claire. At naupo sa solusyon nito. Alam kong kaya mo yan, Lori. Sige na, marami pa akong dapat isulat. Tutulungan na lang kita kapag nandiyan na si Sir Tyron. Buntong hininga ang pinakawala ni Lori. Sa buong buhay niya ay ngayon lang siya nakaramdam ng sobrang kaba. Nagsimula na rin siya magsulat ng article tungkol sa ibang artista. Ganoon talaga ang trabaho nila. Ang linisin at pasikatin ang mga artista nila. Lalo na kung nasasangkot ang mga ito sa kahit anong issue. Ngunit mas mabigat ang pinagdaraanan niya ngayon dahil isang Tyron Guzman pa ang nagawa niya ng matinding issue at kumalat sa social media. Si Tyron Guzman ay isang sikat na aktor at modelo. Pag-aari nito ang GN Company na pinagtatrabahuan ni Lori. Bukod sa angking yaman nito ay maraming babae na huhumaling sa kanya. Bilyonaryo at masasabing taglay nito ang lahat ng katangian. Tila ba inalaan sa kanya ang lahat. Kaya naman, abot kamay nito ang bawat naisin sa buhay. Bukod doon, matalino at gwapo pa. Si Lori naman ay isang babae na nagtatrabaho sa kumpanya ni Tyron. Siya lang naman ang may hawak ng ilang article ng ibang artista. Taga-ayos at taga-linis ng kalat pagdating sa isyong kinasasangkutan nito. Mataas din naman ang pinag-aralan ni Lori.
Kaya na kuha niya ang ganoong propesyon. Subalit para sa kanya, ang mga lalaki ay sagabal lang sa kanyang buhay. Kahit ilang lalaki pa ang naka-blind date niya, tila ba walang papasa sa hinahanap niya sa isang lalaki. Lahat ay matatawag na reject para sa kanya. Hate na hate niya ang boss niyang si Tyrone Guzman dahil sa pagiging demanding nito at sobra kung magpatrabaho. Bahala na, wala rin naman akong magagawa kung takasan kong lalaking yun. Hindi pa man siya nakatatayo sa kanyang kinauupuan ng sunod-sunod na sigaw sa kanyang pangalan ang kanyang naririnig. Miss Hera! Lagot na. Galit na galit nga talaga siya sa'yo, Lori. Bulong na pag-aalala sa kanya ni Claire. Anong gagawin ko? Kinakabahang tanong naman ni Lori. Magtago ka, kahit saan, basta hindi ka makikita ni Sir Tyrone. Saka mo na lang siya harapin kapag malamig na ang ulo niya. Tatakbong umalis patungong restroom si Lori. Ngunit isang hakbang na lang sa pinto nito nang makita siya ni Tyrone. Miss Hera, marami kang dapat ipaliwanag sa akin. Naiinis na sigaw nito at matagal siyang tinitigan. Sa halip na harapin ni Lori ang binata, dali-dali siyang pumasok sa loob ng restroom at sa isang cubicle nito, siya nagsarado ng pinto. Galit na tumakbo patungo sa kanya si Tyrone, tila isang tigre itong naghahabol sa kanya. Lumabas ka dyan, Lori. Hindi ka ba talaga nag-iisip? Sino ka sa palagay mo? Gusto mo bang subukan ang aking... Nabigla ang lahat ng mga empleyado sa loob ng opisina, lalo nang pumasok si Tyrone sa loob ng restroom na kinaroroonan ni Lori. Sir Tyrone! Sigaw ng isang empleyado. Lori! Pag-aalala naman ng ibang empleyado. Halos malalakas na katok ang pinakawala ni Tyrone sa labas ng pinto ng isang cubicle. Talaga bang ginagalit mo ako? Patawarin mo ako. Hindi ko sinasadya. Hindi mo sinasadya? Gusto bang subukan ko sa iyo ang alaga ko para nang patunay na hindi ako baog? Wag. Alam ko naman yan, Sir Tyrone. Wala kasi ako sa sarili nung ginawa ko yon. Wala sa sarili? Pues, ngayon pa lang, mawawala ka na sa sarili. Kapag pinakita ko sa itong... Sa pilitang nagsigawan ang lahat ng pilit na binuksan ni Tyrone ang pintuan. Sir Tyrone, maawa ka, hindi ko na uulitin yon. Talaga ba? Lumabas ka ngayon din. Parang isang mahiyain na bata na lumabas ng cubicle si Lori. Napapikit pa ang kanyang mga mata. Sorry na po, Sir Tyrone. Sorry lang? Kung ito kaya ang makuha mo sa akin. Walang pag-alinlangan na tinanggal ni Tyrone ang belt nito mula sa harapan ni Lori. Subalit tanging sigawan ang nabuo sa lahat. Kaya naman pilit na binuksan din ni Jake ang pinto upang pigilan ang kaibigan niyang si Tyrone. Agad itong binuhat palabas ng ilang empleyado sa utos ni Jake. Bitawan mo ako. Hindi pa kami tapos ng babaeng yan. Tila maiyak si Lori sa kanyang nasaksihan at mabilis siyang niyakap ni Claire na may halong pagngiti nito sa kanya. Kinakabahan ako sa inyo ni Sir Tyrone. Akala ko makakakita na ako ng live. Tumigil ka nga. Impakto na lalaking yun. Talaga bang gusto niyong ipakita ang alaga niya? Dapat pala hindi ako umawas sa inyong dalawa. Paano yan? Tiyak na ako palagi ang pag-iinitan ng lalaking yun. Hayaan mo siyang mag-init para makawala naman, diba? Malungkot na lumabas si Lori ng restroom kasama ang kaibigan niyang si Claire habang nakatitig naman ang ilang empleyado na kasama nila at malungkot siyang dinamayan.
Bakit mo ba ako pinipigilan, Jake? Bulas-las na saad ni Tyrone habang may ito sa kaniyang mga sinabi. Are you crazy? Hindi ka ba marunong mag-isip? Bakit kailangan mong ipakita yung sunod-sunod na tanong ni Jake at pagbaling ng tingin nito sa bandang gitnang ibaba na suot ni Tyrone na blue pants? Para naman matauhan siya at maniwala siya na hindi ako baok. At iyon ang paraan mo, ang ipakita ang maselang bahagi ng katawan mo. Hayaan mo na lang ang mga tao sa kanilang paniniwala. Besides, na-delete na rin naman ang article tungkol sa sitwasyon mo. Hindi pa kami tapos ng babaeng yun. May kalalagyan siya sa akin at pagbabayaran niya ang malaking iskandalo na ginawa niya. Babae pa rin yun. Hindi maganda na ikaw mismo ang mag-umpisa ng hindi ninyo pagkakaunawaan. Ipinaliwanag naman din ni Lori na aksidente lang ang lahat at hindi niya nais na siraan ka. Do you really think na magtitiwala pa ako sa kanya? Ayusin niya ang malaking iskandalo na ginawa niya. Dahil kung hindi, hindi ko siya titigilan hanggat hindi ko napapatunayan sa kanya na hindi ako baog. Stop messing her, Tyrone. Hindi mangyayaring gusto mo, Jake. Malakas na isinara ni Tyrone ang pinto nang lumabas siya ng boardroom at animoy pinaparamdam ang bigat ng galit ito sa kaniyang kaibigan. Tanging buntong hininga na lamang ang pinakawala ni Jake dahil alam niya kung paano magalit si Tyrone, lalo na't alam niya kung ano ang ugali ng kaniyang kaibigan. Umagang-umaga ay bumungad sa harapan ni Lori ang liwanag na nagmumula sa labas ng bintana. Narinig pa niya ang pagtunog ng kaniyang alarm clock. Noon excited siyang pumasok sa trabaho. Pero ngayon ay halos bigat ng katawan ang kaniyang nararamdaman dahil ayaw niyang makita ang lalaking magpapasira ng kanyang araw. Walang iba kundi si Tyrone Guzman. Bumangon ka na rin, Lori. Kung hindi pa ako pumunta sa bahay mo, hindi ka pa magigising. Anong ginagawa mo rito? Pagtatakang wika ni Lori. May trabaho ka pa, hindi ba? Marami pa tayong dapat unahin sa ngayon. Kung iniisip mo si Sir Tyrone, hayaan mo na lang siya muna. Huwag mo na lang siyang pansinin. Paano ka naman iiwasan ng isang halimo na tulad niya? Halos maghubad na siya kahapon sa harapan ko para lang ipakita ang petlog niya. Baliw pa siya. Tila malakas sa paghalakhak ang pinakawala ni Claire nang marinig niya ang salitang yon. Sa kanya hinila si Lori sa malapit na bathroom ng kwarto para maligo ito. Okay, maliligo na ako. Hindi mo naman ako kailangan pilitin pa. Kung ako sa'yo, Lori, hahayaan ko si Sir Tyrone na ipakita ang backlog niya. At least malalaman mo kung big or small ang kanya. Tinaasan siya ng kilay ni Lori at muling nagsalita. Kahit kasing pula pa ng longganisa ang kanya, hindi ako maa-attract sa kamatis niya. Minsan kapag masama kang nilalang sa mundo at tadhana ay hindi nagiging pabor sa isang tao. Umamin ka nga, sinadya mo ba talagang magka-issue si Sir Tyrone? Ganoon na ba ako kasamang babae para ipagkalat na baok siya? Alam ka naman yun na hindi mo intensyon. Kaso naaawa lang ako kay Sir Tyrone. Babaguhin ko ang statement mula sa article para makaiwas tayo sa issue ni Mr. Tyrone. Ha? Nagugulahang tanong ni Claire. Ano kaya kung ilagay natin na may isang babaeng naling sa kanya at handa si Sir Tyrone na aminin ang totoong nararamdaman nito sa isang anonymous girl? Hindi kaya masyadong komplikado lang yan?
Yun lang ang naiisip kong paraan eh. Kaysa naman sa baog siya. Bahala ka, Lori. Basta binalaan na kita. Kailangan mo maghanap ng pinaka-the best na solusyon. Kibit-balikat na lamang ang naisagot ni Lori sa kanyang kaibigan. Makalipas ang 1 linggo, hindi na muli siyang ginulo ni Tyrone. Nagtataka si Lori kung bakit ilang araw na niya itong hindi nakikita. At hanggang ngayon, problema pa rin ang sumasalubong sa kanya. Dahil sa mga sunod-sunod na tawag ang kaniyang mga natatanggap tungkol sa pagiging baog ng binata. Kainis? Naiinis at salubong ang 2 kilay nito na inilagay ang hawak niyang telepono sa ibabaw ng lamesa. Lori, anong problema mo? 1 linggo na ang lumipas hanggang ngayon hindi pa rin napuputol ang issue tungkol kay Tyrone. Hanggang wala kang idea kung paano pagtatakpan ang maling balita nun, mananatili yan at pag-uusapan. Bahala na. Basta yun lang ang paraan ko. May sinasabi ka? Ang sabi ko, ibabaling ko sa ibang paraan ng issue na yun. Babaguhin ko. Kung sa bagay, mamamatay lang ang maling issue kung may bago kang article tungkol sa kanya. Ang problema ay sino ang babaeng gagawin nating anonymous girl. Maraming magtatanong yan sa atin. Bakit yata hindi pumapasok si Mr. Tyrone? Wala naman siyang pictorial nitong nagdaang araw. Nasa Thailand siya ngayon. May business meeting daw. Kasama si Sir Jake. Pero ang chismis ay may ka-blind date raw ito sa Thailand. Bulong ni Claire sa kaibigan. At saan mo naman nasagat ang chismis na yan? Lori, hindi ba trabaho mo yun? Bakit hindi mo alam? Simula nang magalit sa akin ang kamatis na yun. Ibang artist na ang hinawakan ko. Hindi tulad nun na kasama siya sa master list ko. Talaga? Iba talagang magalit sa iyo ang kwapong si Tyrone Guzman. Tapos, ilang schedule na lang ang hawak ko. Ngayon sa ibang artist, pinawasan niya ang trabaho ko. Kaya dapat lang nagumanti ako. Hi, Lori. Oo, at sa ibang paraan ko gagawin. Sa makakabuti yun at hindi niya ikasakasama. Sana nga, Lori. Ani niya ni Claire at tinalakuran na niya ito. Halos ilang mga reporter naman sa labas ng Alcalde Hotel and Resort ang naghihintay kay Tyrone. Sanay na siya sa ganitong eksena. Ngunit ang mas nagpainit ang ulo niya ay ang article mula sa isang kilalang magazine ang kanyang nabasa. Pabagsak niyang inilapag ito sa ibabaw ng table, saka bumaling ng tingin sa kaibigan. Gusto niya bang mawala ng trabaho? Relax ka lang, Tyrone. Maganda rin naman ang ginawa niya para mailis ang issue mo na. So alam mo ito? At hindi mo muna sinabi sa akin? Lori asked me about your previous issue, kaya pumayag na rin ako. Mas lalo niya lang pinalala lang sitwasyon ko. At least, hindi ka baog, tama ba? Natatawang wika ni Jake. I will go back to the Philippines at makikita niyang hinahanap niya. Sumang-ayon ka na lang kasi lalo na't hindi mawawala ang issue mo na baog ka. Seriously? Sinimulan niya ako, pues tatapusin ko ang ginawa niya. Tyrone, pagtawag ni Jake sa hindi nito mapigilan na pag-alis. Gulong-gulo naman ang isip ni Lori. She had no choice kundi palabasin na may babaeng nabuntis si Tyrone at lihim itong magpapakasal sa non-showbiz celebrity. Hi Lori, yung article ko bang sumulat nun? Walang kahit na anong salita ang lumabas sa mga labi ni Lori. Bagkus ay umiwas lang siya sa kanyang kaibigan na si Claire. Lori, kinakausap kita. Siguradong hindi init ng ulong makukuha mo sa kanya. At baka matanggal ka pa sa trabaho mo.
Ibig sabihin lang, hindi siya baog. Lilipas din naman ang issue na yun at tiyak naman na lahat ng kismis na binalita tungkol sa kanya ay mawawala. Ginawa ko yun para lahat ng kismis na ibabato sa kanya hindi maging totoo. At paano mo naman gagawin yun, Lori? Hayaan mo magpa-interview si Sir Tyrone. Tiyak naman na magtatanong sa kanya ang host ng show. At least siya na mismo ang magsasabi na walang katotohanan ng lahat. Pero Lori, trabaho natin na ayusin ang issue na kumakalat na hindi naman totoo. Claire, ginawa ko lang naman ang trabaho ko. Isa pa, wala namang katotohanan ng lahat. Kung darating pagkakataon na tanongin siya, saka lang tayo gagawa ng hakbang. Ibang klase ka magpaikot ng istorya. Kung sa bagay, ilalabas na chismis lang ang lahat. Aniya ni Claire na sumang-ayon sa sinabi ni Lori. Hindi mapakaling nagmamaneho si Tyrone ng kotse nito. Halos mahigpit niyang hinawakan ang manipela at salubong ang dalawa nitong kilay. Ilang sandali ay nagulat ang lahat sa malakas na kalabog ng pinto. Nanganganib na si Lori. Hindi mo ba pinagsabihan ng kaibigan mo, Claire? Bulong na pag-alala sa isa sa mga kasamahan nila sa trabaho. Don't worry, kaya naman ni Lori na salubungin ang mabangis na leon. Tulad ni Sir Tyrone. Ngayon ko lang siya nakitang magalit. Hayaan mo na, manood na lang tayo ng eksena mamaya. Kinakabahang napalingon sa likuran si Lori. Narinig niya ang baritonong boses ni Tyrone at unang binanggit nito ay ang kaniyang pangalan. Where's Miss Lori? Hindi po namin. Hindi natuloy ang sasabihin ng isang empleyado nang biglang dumating si Lori. Bakit ba galit na galit ka sa nangyari? Sa huli ay magpapasalamat ka rin sa akin dahil mabubura sa mata at tenga ng mga tao ang issue na wala namang katotohanan sa'yo. Isa ka bang baliw o ipinanganak na kulang-kulang ang pag-iisip mo? Kung alam ko lang na ikaw ang sisira sa akin, sana matagal na kitang... Ang alin? Alisin ako sa kumpanya mo? Remember, ngayon lang ako nagkamali sa'yo. Ginawa ko lang ang trabaho ko para mawala ang ekskandalong pinupukol sa'yo. Hinahaman mo ba ako, Miss Lori? Baka nakakalimutan mo. Hindi mo pa ako lubos na kilala. Magpa-interview ka. Then sabihin mo walang katotohanan ng lahat. Lalo na ang bagong issue na mayroon kang ka-blind date. Madali lang naman nating maaayos ang lahat kung susunod ka rin sa instruction ko. At kailan pa ako sumunod sa'yo? Ako ang boss mo kaya dapat ako ang nagsasabi kung ano ang dapat ninyong gawin. Understood? Matalim siyang tinitigan ni Tyrone. Halos magtama ang kanilang mga mata sa isa't isa. Never mind. Kung ayaw mo magpa-interview, hindi mawawala ang issue na ibinabato sa'yo. Matapang ka, Miss Lori. Okay. Pumapayag ako. Bahagya itong lumapit sa kanya na may ngiti sa mga labi nito. Sabihan mo lang ako kung kailan at anong oras. At sana hindi mo yun pagsisihan. Save the date for me, Lori. Habang papalayo itong naglakad mula sa kinaroroonan niya. Sana naman wala siyang kapahamakan na gawin sa akin. Kinakabahan ako sa matalim niyang mga mata. Lalo na yung huling sinabi niya. May ibig sabihin ba yun? Napatampi ang kanang kamay ni Lori sa dibdib niya. Ganoon na lang ang bilis ng tibok sa puso nito. At malalim siyang napabuntong hininga. Lori, pumayag pa si Sir Tyrone para sa interview niya bukas? Tila tulala si Lori sa screen ng laptop niya at malalim ang iniisip nito. Lori! Gulat na pagtawag sa kanya ni Claire. Bakit ka ba nang gugulat?
Naku girl, kanina ka pang tulala sa laptop mo. Ang sabi ko kung pumayag na ba si Sir Tyron para sa interview niya bukas. Nag-agree ba ang show para sa kanya? Oo, bukas ang 10 o'clock ang start ng umaga. Kaya naman sinabi ko na kay Sir Jake nang sa ganoon ay alam din niya. Feeling ko ay problema ang ginawa ko. Ha? Iba kasi pakiramdam ko sa kamatis na lalaking yon. Feel ko na may hindi magandang mangyayari. Sinasabi mo ba na hindi siya papayag para sa interview niya bukas? Kapag nagkataon, lagot na tayo nito. Hindi na siya makakaalis sa ibinabuto sa kanya. Baka mag-back out ang mga endorsement para sa kanya. Hindi naman siya matatakot doon. Mayaman naman siya. Just make sure lang na gagawin niya yun bukas. Kung hindi, ako mapapahiya nito eh. Alam ko na matutuloy yun bukas. Kaya huwag kang mag-alala. Ang kinababahala ko lang ay ano? May iba pa ba siyang dahilan? Ay naku, dapat ikaw ang gumawa ng solusyon nito. Hindi naman ito mangyayari kundi mo sinimulan. Nag-okay naman si Sir Tyron kaya wala ka dapat ikabahala. Ano yan ni Lori at kasabay ng pag-inom nito ng kape. Sobrang kaba at halong pagkabigla nang marinig ni Lori ang lahat. Matapos ang interview ni Tyron sa isang kilalang show, bumaling ng tingin sa kanya mga katrabaho niya. Tila titigan siya ng mga ito mula ulo hanggang paa. Hoy, huwag niyo nga ako tingnan ng ganyan. Wala akong alam sa mga sinasabi niya. Sinungaling siya. Dapat kasi inamin mo na lang ang tunay na relasyon ninyo yung dalawa ni Sir Tyron. Matali na wika ng isang babae. Anong relasyon? Hindi niya ba nakita sa mga mata ng baliw na yun ang pagsisinungaling niya? Kunwari ka pa, Lori. Ginawa mo lang to para mas mapansin ka ni Sir Tyron. At ang buong mundo. Planado mo ba talaga to? Inis na pagkakasabi sa kanya ng isang babae. Tanging matalim na mga mata lamang ang ipinukol ni Lori sa katrabaho niya. Walang napansin ang pagmamadaling pagtakbo ni Claire sa kanya. Lori, ayos ka lang ba? Bakit sa lahat ng interview si Sir Tyron ay ikaw ang pinatatamaan niya? Hindi ko akalain na sasabihin niya yon. Kahit wala namang katotohanan ng lahat, mas lalo lang niya pinalala ang sitwasyon niya at kasama ka pa sa ginawa niya ngayon. Muling napasagot ang inggiterang katrabaho nila na si Dayan. Noong pa man ay may inis na ito sa dalawa. Claire, hindi mo dapat ipinagtatanggol ang kaibigan mo. Kaya lumalaki ang ulo. Pinatunayan lang naman ang kaibigan mo kung gaano siya kauhaw kay Sir Tyron at isang gold digger. Pwede ba Dayan? Kung may inggit ka sa katawan ng kaibigan ko ay lumayo-layo ka. Para kang linta na suot mong maiksing damit. Mas mukha ka pang gold digger. Ilang lalaki na ba ang nakasama mo? May 10 ba? May 8 lalaki ba? Hinawakan ni Lori ang mga kamay ni Claire. Huwag mo na siyang patulan. Hayaan mo na lang siya. Masisira lang ang araw mo sa kanya. Hindi naman nagpepigil si Dayan at gumanti ito sa sinabi ni Claire. Mas okay nang maraming tumitikim sa akin. At least, pinagpapantasyahan naman ako ng mga lalaki. Ikaw? Kailan ka pa pinagpantasyahan ng lalaki? Kahit nga dibdib mo, wala kang maipagmamalaki. Isa kang parausan, kaya maraming nahuhumaling sa'yo. Ganti naman ni Claire. Tama na, hindi dapat tayo nag-aaway sa issue namin ni Sir Tyron. Isa pa, siya ang gumawa nito. Kaya dapat siya ang lumutas. Halika na Claire, hindi mo naman kailangan na makapag-away sa babaeng yan. Sobrang na kasi ang babaeng yun. Huwag mong ibaba ang level mo sa kanya. Iba ang isip niya. Kasi nga, baliw siya.
Hating gabi na ngunit ang isipan ni Lori ay umiikot sa lalaking magiging hamon pa yata niya sa araw-araw nilang pagkikita. Iniisip niya kung dapat pa ba siyang pumasok sa kaniyang trabaho, lalo na't kabi-kabila ang tingin at chismis ng ibang head writers sa kanya. Pariw talagang lalaki yun. Bakit pa niya sinabi ang bagay na yun? Hindi ba siya natatakot sa sasabihin ng iba? Malaking gulo to. At tiyak ang simpleng babae na tulad ko. Baka pag-usapan din ng lahat. Hanggang sa wala na akong mukhang ipakita. Paikot-ikot siya sa kamang kaniyang kinahihigaan at hindi matanggap ang mga nangyayari. Nagdayal siya ng numero. Walang pag-alinlangan niyang tinawagan si Tyrone. Inis at galit ang kaniyang naramdaman sa binata. At ilang sandali pa ay sinagot din ito ng binata. Tyrone, wala ka ba sa tamang pag-iisip mo? Paano mo nasabi na ako ang magiging asawa mo? Ang lakas naman ng loob mo. Hindi ako magpapakasaw sa baliw na tulad mo. Paano ko ba lilinisin ang pangalan mo kung pati pangalan ko ay idinamay mo? Hindi ba ito ang gusto mo? Ginawa ko naman ang gusto mo na magpa-interview ako. Dapat nga magpasalamat ka sa akin dahil sa dinami-dami ng babae sa mundo ay ikaw pa ang napili ko. May ternilyo ka ba sa iyong utak, ha? Bakit? Bakit ako? Bakit hindi na lang iba? Mas gusto ko ang tulad mo. Anong magagawa ko? Sabi ka naman kasi sa'yo na huwag mo akong sukukan dahil pagsisisihan mo ang mga nagawa mo. Pero hindi ka nakinig sa akin. Kaya naman, consequences mo ang lahat ng mga ginawa mo. Please, Tyrone, bawiin mo sa lahat na walang namamagitan sa ating dalawa. Nakakahiya. Halos lahat ng nasa loob ng kumpanya tingin nila sa akin ay gold digger. I don't care kung ano man ang tingin nila sa'yo. Ang mahalaga ay akin ka na. Pag-aari na kita. Kaya naman bawat sabihin ko ay susundin mo. Ang kapal talaga ng mukha mo. Sige, gusto mo ng laro? Maglalaro tayong dalawa. Galit na ibinaba ni Lori ang kaniyang telepono. Ang pakto ng lalaking yun? Hindi naman maalis ang mga ngiti sa labi ni Tyrone, lalo nang marinig niya ang galit na boses ng dalaga. Sa kabila ng mga nangyari, nagagawa mo pang ring ngumiti? Anong meron sa inyo ni Lori? Seryosong wika ni Jake. Nakipaglaro lang naman ako sa kanya. Mag-ingat ka. Baka sa huli ikaw rin ang masaktan at mapaglaruan. Iba makipaglaban ng tadhana, Tyrone. Hindi mangyayari yun. Sana nga. Lori, kailan ka pa papasok sa trabaho mo? 4 na araw na ang lumipas. Ay, ako ang nahihiya sa ginawa niya. Piling ko gusto niya ako mawala ng trabaho. Kung hindi naman totoo, dapat ipaglaban mo. Dapat may gawin ka. Hindi yung nandito ka lang sa kwarto mo at nagmumukmuk ka. Siguro nga tama ka, Claire. Dapat may gawin ako. Tiyak na magsisisi siya. Anong binabalak mo, Lori? Pakiramdam ko hindi yata yan maganda. Ngumiti sa kanya si Lori. Manood ka lang, Claire. Delikado tayo nito. Hindi ba dapat siyang matakot sa akin? Kung ano man ang nasa isip mo, isang tabi mo na lang yan. Kinakabahan ako sa gagawin mo. Bahagyang tumayo si Lori sa ibabaw ng kaniyang kinahihigaan. Laban ko to, di ba? At sabi mo lumaban ako. Huwag kang mag-alala. Bibigyan ko lang naman ng magandang asal ang boss natin.
Dali-daling nagtungo ng banyo si Lori. Matapos maligo ay isang black fitted dress ang kanyang kinuha mula sa cabinet. Abagda ni ito kaya naman bumagay sa hugis ng kaniyang katawan. Tinaruhan niya ito ng color white pointed heels. Sa tingin mo, Claire, mapang-akit na ba ako? Seryoso ka ba talaga? At bakit naman hindi? Sure ako nasusuko sa akin ng lalaking yun. Kaya mo na bang panindigan ang lahat ng gagawin mo? Hindi ka ba nahihiya sa ikikilos mong yan? Ako ang bahala, Claire. Makikita niya ang hinahanap niya. Kung gano'n, dapat talagang suportahan kita. Tila kapansin-pansin ang magandang kasuotan ni Lori. For the first time lang nila na makita ang pananamit nito. Hindi na pinagtuunan ng pansin ang ilang chismis sa kanya ng mga katrabaho niya. Bagkus ay diretso siyang nagtungo sa opisina ni Tyrone. Suot ang kaniyang fitted dress na may slit pa ito sa kaliwang bahagi ng hita niya. Nagulat si Tyrone sa estilo ni Lori. Gumiti ang dalaga sa kanya na may halong pang-aakit. Dahan-dahan niyang idinampi ang kaniyang mga pares sa bandang dibdib ni Tyrone. Habang nakatulala itong nakatitig sa maganda niyang mukha at katawan. Ang akala mo ba ay ikaw lang ang marunong makapaglaro sa akin? Mr. Tyrone Guzman? Ngayon pa lang, nagkakamali ka na. Hindi mo ako kaya. Ganoon na ba ang paghahangad mo na makuha ako sa suot mo yan? Hindi mo ba nagustuhan? Pang-aakit na wika ni Lori. Wala na bang mas hihigit pa sa suot mo? Masyado ka namang excited. Wala pa tayo sa climax, Tyrone. Baka magsisi ka. Wala akong pagsisisihan. Pagkamigla ang kanyang naramdaman ng isang mainit mula sa mga labi ni Tyrone, ang kanyang naramdaman at nasaksihan. Tila ba hindi niya maikilos ang buo niyang katawan na maglapat ang kanilang mga labi sa isa't isa. He kissed her gently at mas nagtagal pa yon. Pakiramdam ni Lori ay tumigil ang oras. Dinaig pa niya ang isang manika na nawala ng pakiramdam. Iyon ang kauna-unang halik mula sa lalaking kailanman ay hindi niya inakala. Pero sa sandaling yon ay isang pagkagat sa labi ang iginanti niya kay Tyrone. Bago pa siya galit na nagsalita. Are you out of your mind? Ganoon na ba sa'yo kay bilis ang lahat, Tyrone? Nagsisimula pa lang tayo, Lori. And I'm sure ikaw ang susuko sa ating dalawa. Buong araw na hindi makalimutan ni Lori ang namagitan sa kanila ni Tyrone. Napansin din iyon ng kaniyang kaibigan. Ngunit ipinagsawalang bahala na lamang niya yon. Umabot sa isang buwan na halos napapansin ng lahat ang madalas nilang pag-aaway. At mas lalo lang lumaki ang intriga sa pagitan nilang dalawa kahit sa social media ay maingay ang kanilang relasyon sa isa't isa. Sana inisip mo naman ang ginagawa mo. Hindi ba't ang sabi mo ay ganyan ka makapaglaro? Pero bakit ngayon ay nagsisisi ka na? Nakalolokong ngiti ang binigay sa kanya ni Tyrone. Tama ka nga naman ang mga sinabi mo. Dati nga talaga makapaglaro ako sa iyo. Pero sa tuwing ginagawa ko yon, mas lalo lang akong nabubwisit sa pagmumukha mo. I don't really like you too, Lori. Besides, ginagawa ko lang to para umalis ka sa kumpanya ko. At sinong may sabi sa'yo na gusto kita? Maraming may mas higit pang lalaki sa'yo.
Gawin mo lang ang gusto mong gawin, Lori. Hindi kita pipigilan. Ngunit huwag ka lang magpapahuli sa akin na may kasama kang iba. Ano naman kung may kasama akong iba? Wala naman totoong namamagitan sa ating dalawa. Kung ayaw mo sabihin sa kanila ang katotohanan, wala akong pakialam. Galit na umalis si Lori ni hindi na niya kaya ang ilang issue na ibinabato sa kanilang dalawa. Pakiramdam niya ay wala na siyang mukha na ilalabas pa. Lalo na isang balita na naman ang nagpaintriga sa kanilang dalawa. Paano naman ako mapubuntis? Wala naman lalaking bubuntis sa akin. 4 na buwan? Anong palagay nila sa tiyan ko? Isang lobo na kahit ilang minuto pwedeng lumaki? Napahawak ang si Lori sa kanyang sentido. Sumasakit ang ulo niya kung paano niya maaayos ang lahat. Lori! Pagtawag sa kanya ni Jake na tila malungkot ang mukha nito. Sir Jake! Lori? Bakit hindi ka nalang sumama sa akin sa Tagaytay? Nang sa gano'n malimutan mo ang problema mo. Salamat po sir, tama po kaya ng sinabi niyo. Ako na ang humihingi sa iyo ng sorry sa ikinikilos si Tyrone. Problemado rin naman siya sa kumpanya. Noon pa man ay crush na niya itong si Jay. Napakabait at napakamaunawain sa kanya. Halos kiligin si Lori sa iniabot sa kanya na pineapple juice na nasa can. Ingatan mo ang health mo. Huwag mo nang pansinin si Tyrone. Kahit ano naman ang gawin ko, ako pa rin ang napapansin niya. Ngamitin si Jay at bahagyang hinawakan ang ulo niya at ginulo pa ito. Nagtangis naman ang mga mata ni Tyrone nang makita niya ang aksyon na ginawa ni Jake. Iba din pala ang taste mo. Gusto mo ay 2 lalaki pa talaga ang makuha mo. Ayos ka lang ba? Mas pipiliin ko pa si Jake kaysa sa'yo. Nabigla si Lori sa ginawang paghila nito sa kanyang baywang. Mas lalo pa ni Tyrone hinigpitan ang pagkakahawak nito sa kanya. Subukan mo lang ma-inlove sa kanya. Hindi mo magugustuhan ang susunod kong gagawin sa'yo. Naiinis si Lori at itinulak niya si Tyrone. Huwag mong angkinin ang hindi mo pag-aari. Noon pa lang, pag-aari na kita. Huling sinabi ni Tyrone at papalayo ng lakad mula sa kinaroroonan niya. Halo-halong pagkainis ang naramdaman niya kay Tyrone. Paano pa siya makakaatras sa tukso kung ito na mismo ang nagsabi sa lahat na malapit na silang ikasal? Buhat kasi nang malaman ni Tyrone na may balak manligaw ni Jake kay Lori, ay inunahan niya agad ito. Kaya naman kahit sa mga newspaper ay kalat na ang pangalan ni Lori. Ano bang ginagawa mo? Nagmamaktol na tanong ni Lori sa kanya habang nakasuot ang puting dress na nabili ni Tyrone sa Barcelona. Just always smile. Mas lalo kang gumaganda kapag nakangiti ka. Nasisiraan ka na ba ng ulo? Dahil sa'yo, muntikan na bumagsak ang kumpanya ko. Simula nang inakusahan mo akong bakla, baog at kumalat sa lahat. Akala mo ba ay simpleng bagay lang yun? Gumanti lang ako sa'yo, Lori. Hindi kita gusto. Subukan mo lang na tumanggi sa gusto ko. Mas lalo mong pagsisisihan. Inaamin ni Lori na habang tumatagal ang kanilang pagsasama, ay mas lalong napapalapit ang loob niya kay Tyrone. Noon ay inakala niyang imposible siyang makaramdam ng pagkagusto sa binata. Ngunit kahit hindi man aminin ang bibig niya sa kanyang nararamdaman, ay ganoon naman kay bilis na tibok ng puso niya. Itigil na natin to, Tyrone. No. Mas okay nang alam ng lahat na ikaw ang magiging asawa ko.
Magiging asawa? At kailan ka pa nagkagusto sa isang tulad ko? Halos isuka mo nga ako eh. I don't care kung ano man ang sabihin mo. Basta gusto ko ang ginagawa ko. Gusto mo? So kapag gusto mo, okay lang? Makapanakit ka ng damdamin ng isang babae? Paglaruan? Walang kasiguraduhan? Manhid ka ng Lori. Yun ang problema mo. Manhid? Oo. Malakas at tinig ng kanyang boses sa dalaga. Hindi malaman ni Tyrone kung saan siya magsisimula. Dahil kahit siya ay hindi rin ito alam kung kailan niya naramdaman ang pag-ibig kay Lori. Masasabi niya na kay Lori ang hinahanap niyang babae sa buhay niya. Hindi man niya masabi ng direkta sa dalaga, ay gagawin niya ang lahat para hindi ito makuha ng iba. Samantala, may tanong sa isip ni Lori habang hindi niya maalis ang pagkakatitig nito kay Tyrone. Muli siyang nagsalita, kasabay ng tampi ng malamig na hangin sa kanyang balat. Kung ganun ba, may nararamdaman ka sa akin ng mas higit sa gusto mo? Iyon ba ang gusto mong sabihin sa akin? Muntong hininga pinakawala ni Tyrone. Napakagat pa ang bandang ibaba ng labi niya na tila hindi ito mapakali sa kung anong gustong sabihin sa dalaga. Sabihin mo, muling sambit ni Lori. Kailangan pa ba yun? Malakas na hampas sa dibdib ang pinakawala ni Lori na ikinabigla rin ng binata sa kanya. Malakas na pagtawa ang pinakawala naman. Ito kay Lori. Hindi ka lang isang baliw. Nakakainis ka pa. Sumili ang ngiti ni Tyrone sa kanyang mga sinabi. At walang pag-alilangan siya nitong niyakap ng mahigpit. Kasunod noon ang paghalik ito sa kanyang noo na nagsasabing mahal niya ang dalaga. Ayaw mo ba nun? Isang tulad ko ang hindi inaasang magkagusto sa simpleng babaeng tulad mo. Kahit ako hindi rin makapaniwala. Ang dami namang babaeng pwede kong mahalin, pakasalan. Ewan ko ba? Pakiramdam ko may kapayapaan kapag kasama kita. So, ginawa mo lang pala akong comfort zone? Ibang klaseng lalaki ka talaga. Yes, hindi lang yun. Minahal kita sa kung sino ka. Mapapatawad mo na ba ako sa pagiging masungit ko sa'yo noon at hanggang ngayon? Ewan ko sa'yo, hindi ako manhid, no? Masungit na sa ate Lori. Tumingala pa ito sa binata habang mingiti sa mga labi nito. At sa pagkakataon na yun, naramdaman na lamang ni Lori ang mainit na halik mula kay Tyrone. Matapos ang 3 linggo, inamin na rin ni Tyrone at Lori ang tunay na namamagitan sa kanilang dalawa. Kahit siya ay hindi makapaniwala. Siguro nga ay napaka-imposible at posible ang lahat. Hinayaan na lamang niya ang mga taong maghusga sa kung ano ang pagmamahalan nila. The more you hate, the more you love. Hindi ko akalain na totoo pala yun, Lori. Pabirang sambit ng kaibigan niyang si Claire habang umiinom pa ito ng alak at suot ang blue dress nito. Oo nga eh, kahit ako hindi ko rin inaasahan ng lahat. Masaya ako para sa iyo, friend. At salamat din sa magandang dress na to. Wala yun, Claire. Special ka sa akin, alam mo yun. Hay nako, sana makahanap din ako ng tulad ni Tyrone. Huwag mong hanapin, dahil kusa naman yung dumarating. Sige, maiwan na kita. Enjoy your wedding day at sa darating na honeymoon niyo ni Tyrone. Thank you. Nag-aasal na kalangitan at magandang dagat ang nasisilayan ni Lori. Amoy pa niya ang sariwang hangin na nagmumula sa kabundukan habang suot niya ang magandang white wedding dress.
Thank you, Lord, dahil ibinigay niyo sa akin ang hiling ko noon pa man. Kasama ang mga taong mahal ko sa buhay. Naramdaman niya ang pagyakap ni Tyrone sa bandang likuran niya. I love you, honey. Sana hindi pa natatapos ang bagong yugto sa ating dalawa. Yugto? Pakaramdam ko nasa isang serye tayo ng pelikula, ha? Pelikula ng buhay natin, Lori. So, pwede na pala akong maging artista. Ano sa tingin mo? No, hindi ako papayag. Walang ibang magiging karakter ng buhay mo kundi ako lang. Are you jealous? Ngumiti si Lori. Yes, kaya wag mo nang gawin pa. Hindi mangyayari yon dahil ikaw lang ang leading man ng buhay ko. I love you, Lori. I love you too, Tyrone. May mga pagkakataon talaga na hindi mo inaasahan mangyari, lalo na pagdating sa tunay na pag-ibig. Hindi mo man inakala, ngunit kapag tadhana na ang gumawa o gumuhit ito, hindi mo na mapipigilan pa. Masarap magmahal, lalo na kung ang taong yon ay mahal ka rin. Wakas! Maraming salamat sa lahat ng sumubaybay sa pag-iibigan ni Lori at Tyrone. Sana ipatuloy ninyong suportahan ang iba't ibang kwento pa ng pag-ibig. Hanggang sa muli mga karomantiko audio series, mula'y binabati ko kayong lahat sa inyong pakikinig. Maraming salamat. Find myself wondering what did happen to the last 10. I ran away with my life, fast forward, never turn back again. It's kind of funny that the more we pass time, the more we need to set the rewind.